Miley Cyrus. Marahil para sa mga kabataan ngayon ay ganito nyo na naabutan ang babaeng ito. Pero 15 years ago ay isa sa mga iniidolo ng maraming kabataan ang babaeng ito dahil sa kanyang mapupungay na mata at matatamis na ngiti. Para siyang isang inosenteng magandang dalaga na siguradong mabibighani ang maraming kalalakihan. Pero mula sa malaanghel na babae ay nag-transform sa ganitong imahe si Miley. Pero mayroon palang napakalalim na dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. Si Miley Cyrus ay ipinanganak noong November 23, 1992. 30 years old sa kasalukuyan. Nananalaytay sa kanyang dugo ang musika dahil ang kanyang tatay ay isang sikat na aktor at higit sa lahat ay singer-songwriter na nanalo rin ng Grammy Awards. Isa sa kanyang pinasikat na kanta ay ang Achy Breaky Hearts. Walang duda na dito nagmana si Miley Cyrus at mukhang nahigitan pa nga niya ang kasikatan ng kanyang tatay dahil sa napakaraming kantang pinasikat nito tulad ng The Climb, Party in the USA, Wrecking Ball at marami pang iba. Talagang walang duda na nakamit ni Miley ang tagumpay sa musika sa murang edad pa lamang. Bata pa lang ay alam na ng mga magulang ni Miley na siya ay magtatagumpay sa buhay. Katunayan nga, ang tunay na pangalan nito ay Destiny Hope. Destiny Hope dahil naniniwala ang kanyang mga magulang na malaking malaki ang pag-asa niyang magtagumpay at malayo ang mararating sa buhay. Ngunit bakit naging Miley ang screen name nito sa showbiz? Naging palayaw kasi nito ang Smiley marahil dahil sa kanyang napakagandang ngiti. Well, fast forward mula sa pagkabata, 8 years old pa lamang ay nagsimula ng umarte ang babaeng ito. Siya ay nag-e-extra sa ilang palabas ng kanyang tatay. Kasabay noon, siya ay pinag-aral na rin sa ilang mga voice lessons. Pagsapit niya ng 13 years old, siya ay gumanap bilang Hannah Montana. Dito na nagbukas ang kanyang matagumpay na karera sa musika. Pero kasabay ng kanyang pagsikat at pagyabong ay siya ring unti-unting pagbabago ng kanyang imahe. Mula sa isang sweet at inosenteng teenager papunta sa isang wild and aggressive image. Well, una itong nagpakita ng napakatinding performance sa buong mundo na halos siya ay naghubad na sa stage ay noong 2013. Marami ang nagulat sa kanya noon. Iyon din ang itinuturong dahilan kung bakit nakipaghiwalay ang kanyang naging asawa na noon ay kanyang nobyo na si Liam Hemsworth. Well, ang dahilan kung bakit ginawa ni Miley ang bagay na yon ay dahil gusto na niyang makawala sa isang inosenteng maganda na imahe. Gusto lang niyang magpakatotoo at ilabas ang kanyang pagiging wild dahil ito talaga ang kanyang gusto. Mula noon ay sunod-sunod na ang matindi pang mga wild performance ni Miley. Tulad na lang ng music video niya sa Wrecking Ball na talaga namang hindi mo aakalaing magagawa iyon ng isang Miley Cyrus. Pero ayon sa kanya, may mga mensahe ang bawat bagay na kanyang ginagawa, maging ito man ay wild o mala-inosente. Kung kayo po ang papipiliin, alin ang mas maganda? Ang inosente o ang wild na Miley Cyrus? Please comment down below. Pero anuman ang kanyang mga dahilan, sa bawat performance na iyon, isa lang ang nasisigurado ko, wala tayong karapatan na i-judge ang taong ito. Naalala niyo pa ba ang kwelang batang ito noon na minsang nakasama sa unang batch ng Guwin Bulilit? Malamang sa malamang, para sa mga batang 90s at ilang mga tito at titas, ay kilalang kilala natin ang taong ito. Naging parte rin kasi siya ng maraming palabas at teleserye sa ABS-CBN at GMA tulad ng May Bukas Pa, Mga Anghel na Walang Langit, Mara Clara, Growing Up, Walang Hanggan, Princess and I at Pintada. Well, siya si AJ Halurina. Pero nasaan na nga ba siya ngayon? Matagal na nagpahinga sa showbiz ang taong ito
dahil siya ay nag-focus muna sa pag-aaral. Pero sa kanyang pagbabalik sa showbiz, nagulat at namangha ang mga tao sa kanyang matinding beautiful transformation. Si AJ ay tubong Maynila. Ipinanganak siya noong 1993, 29 years old sa kasalukuyan. Noong 2018, siya ay bumida sa kanyang comeback movie na pinamagatang Mamu and a Mother 2. Sa palabas na ito, siya ay gumanap bilang isang ulilang pamangkin na isang transgender. Sa taong ding iyon, proud niyang ipinagsigawan sa buong mundo ang kanyang sexualidad. Pero mukhang mula noon ay pinangatawanan na niya ang kanyang paglalantad. Ina-identify niya ang kanyang sarili as trans non-binary. Pero noong una ay itinanggi talaga ni EJ ang kanyang sexualidad. Katunayan nga, sa isang panayam sa kanya na inulat ng ABS-CBN noong 2011, itinanggi niya na siya ay gay at sinabi niyang siya ay straight. Aniya, magaling lang talaga siyang umarte at natutuwa raw siya na nagagampanan niyang mabuti ang kanyang role. Sabi niya sa isang panayam, "I'm straight po. Kapag nakakarinig po ako ng mga taong nagsasabi o nagtatanong noon ay napakalaking honor po. At least somehow ay nagiging curious sila kung ako po ang karakter ko, which I think nagpapakita po ng effectiveness ko po as an artista." At ito nga ang kanyang sinabi sa panayam ng ABS-CBN noong 2011. Pero mukhang nagbago ang ihip ng hangin sa paglipas ng panahon. Lumaki si AJ na pag-aartista na ang hanap buhay. Nakasabayan niya ang ilang mga batikang aktres ngayon na sila Catherine Bernardo at Julia Montes. Nakasabayan rin ni AJ sila John Manalo, Miles Ocampo, Charlene San Pedro at Kiray na kilalang kilala na ngayon sa showbiz. Sa inyong opinyon, isang mahusay bang artista si EJ Halurina? #yes or #no? Please comment down below. Well, kung ako ang tatanungin, yes ang aking kasagutan bilang isang batang 90s na lumaking nasusubaybayan ang aktor na ito.